Good day po sa ating lahat. Ako po yung nagbabalik, ang inyong lingkod. Ako po si Razane A. Hernandez. At ipagpapatuloy lang po natin yung lecture natin for today, which is the Mechanical Reasoning, still under for the College Entrance Exam Review Program. So without further ado po, let's start na. So, ang first subtopic po natin is about simple machines. May mga topics pa po to underneath. So, ang una po nating pag-aaralan is all about lever. So, lever, pag sabi po natin lever consists of a bar which pivot, ayan, tatandaan po natin, consists of a bar which pivots at a fixed point. Pivots at a fixed point known as the fulcrum. So, kung titignan po natin itong figure po natin, ito po yung tinutukoy na excuse me po, ito po yung tinutukoy na bar. Tapos, yung tinutukoy po natin na point daw po dito, which pivot, so dito daw po nagkakaroon ng certain degree kung saan parang either tataas ko itong other end or bababa. So, ito po yung point po na to. Ito po yung tinatawag na fulcrum. So, ayun lang naman po ang meaning ng lever. May bar at saka may point na kung saan doon daw po siya nagpabahibot, either bababa or aangat. Either of the two lang po yan. Or, so, yan. Pag, sa lever po, kapag naka-encounter po tayo ng lever problems, ano pong gagawin natin to solve those problems po? Ito lang po ang ating tatandaan. W times D1 is equals to F times D2. So, kung makikita nyo po sa ating problem, nagkakaroon lang po tayo ng tatawag na balancing of forces sa bawat sides. Balancing of forces. So, yung forces po, either point load po siya, weight, ayan, ito po, point load po ang tawag dito, weight naman po ang tawag dito. Weight. So, ayan. Ang tatandaan po natin, pag sabi po natin sa kabilang side na to, W times D1. Ibig sabihin po, yung weight po natin, tapos times yung distance covered from the fulcrum. So, ito po yung tinatawag nating D1. Pag sinabi naman po sa kabila is equals to F times D2, ibig sabihin, yung point load po natin, ayan yung distance nun from the fulcrum po. So, tinatawag po siyang D2. So, kahit alang forces po yung ibigay sa inyo, same pa din naman po yan. So, ibig sabihin, in summary, ang formula po natin is the summation of W D1, sabihin po times po yan, sinarkat ko lang, is equals to the summation of force T2. Ayan. So, ayan po. Ayan po yung ating gagamitan. So, para po mas lalong maintindihan, let's proceed to the example po. Example po natin, how far from the fulcrum does the 78 pounds weight need to be to balance the lever? So, ito po yung kanyang diagram. Gaano daw po kahalayo? At ito daw pong hinahanap yung distance ng 78 from the fulcrum para daw po maging balance. Ibig sabihin, ito po yung magiging hati natin ng ating equals. Equal sign. So, ano po yung mga choices? A, 6 feet, B, 8 feet, C, 11 feet, at saka D, 10 feet. Nakita nyo naman po yung formula kanina. So, I will give you 30 seconds po to try answering the problem. If kulang po yung 30 seconds, you may pause the video. Then, kapag nakuha na, tsaka nyo na lang po ulit i-play. So, your time starts now po.
Ayan. Time's up na po. Ang tamang sagot po ay letter D. So, palakpakan po sa mga nakakuha ng letter D, mga nakakuha ng tamang sagot. Pero if hindi po, don't worry. Ituturo ko po kung paano po nakuha yung letter D. So, paano po siya nakuha? Sabi nga po dito, need lang daw po natin siyang i-balance. So, gagamitin po natin yung parang pinaka-general formula ko kanina, which is summation ng WD1 or WD plus summation ng, mali po. Wait lang po, eraser. Ulitin ko po, ang ating general formula po ay summation ng WD is equals to summation po ng FD. Ito. Ayan po. So, in this case po, lahat daw po ng part na to is equal sa part po na ito. And since distance pang ating nawawala, let it be x. Ayan. So, kung sulit po natin yung formula, ito po yan, 80 pounds times 6 feet plus 60 pounds times 5 feet. Pagpasensyahan nyo na po yung sulat. Wala po ako magsulat sa screen. Is equals to 78 pounds times x feet. So, kung ilalagay po natin yan sa ating calculator, papakita ko lang din po ang ating sa calculator. May kita nyo po yan. Ayan. So, 80 times 6 plus 60 times 5. Alpha equals, palabas yung equals. Then, 78 times alpha x. Shifts of, ang lalabas po na sagot ay 10. So, x is equals to 10 feet. Ayan po yung tamang sagot. Ganyan lang po. Di ba po madali lang? Basta lagi po nating tatandaan itong formula po na ito. Summation of WD is equals to summation of FD. Kahit ano po yung nawawala, makukuha po natin either be the distance or the force or the weight. Okay po? Ayan. Let's proceed na po to the next simple machine, which is yung tinatawag na pulley. The pulleys used in this type of question consists of a grooved wheel and a block which holds it. So, ang itsura po ng pulley, ganito lang po yan. Yun po yung parang bilog. Tapos, may mga ropes na naka-attach dun sa bilog na yun. Tapos, minsan pa nga po, di ba, may block na nakadikit sa other end. Tapos, yung isa is parang force na lang po, pababa. Or pataas. Tapos, minsan din po yung mga pulley is nakadikit sa wall, mounted. Or minsan naman, sila ay nakaganyan, nakahangin. Tapos, nandito yung wall, tapos panginyan siya. Ayan. So, ayan po yung itsura ng pulley. So, ang pulley po natin may dalawang types. Una, single pulleys. At saka pangalawa, which is double pulleys. Sa single pulleys po, single pulley questions are relatively straightforward. If the pulley is fixed, then the force required is equal to the weight. Excuse me po.
if the pulley is fixed, ito po, if the pulley is fixed, then the force required is equal to the weight. If the pulley moves with the weight, then the force is equal to half of the weight. So, ayan ang po yung tatandaan. Pag ang pulley po natin ay fixed, ibig sabihin, the force is equal to the weight. O, pag fixed, equal to weight. Tapos po, pag the pulley moves, moving, ibig sabihin, 1/2 na po yun ng weight. Yan na po ang ating tatandahan sa mga single pulleys. Paano po kapag double pulleys po? Pag double pulleys, there are two possible ways that two pulleys can be used. Either one pulley can be attached to the weight or neither can be. So, ibig sabihin parang ang susundin pa rin po natin sa double pulleys is yung principle ng mga single pulley. So, paano po yan ma-understand? So, let's give it some few examples po. Ayan. So, which weight requires the least force to move? Ito po yung diagram natin. So, is it the figure A or is it the figure V? So, ito po yung choices. A, figure A po yan. B, figure B. C, it both require the same force. Or D, none of the above. So, based on the definition lang po, can you try to solve this po? I will give you 30 seconds again to try answering this question po. If hindi po kaya, you may pause the video po. Ayan. Ang tamang sagot po ay letter B. Lumabas na po agad yung sagot after the 30 seconds. So, bakit po letter B? Palakpakan po ulit sa mga nakakuha ng tamang sagot. Bakit po letter B? Mapapansin po natin, unahin po natin si figure A. Kung mapapansin nyo po, yung weight po, ito, ay kadikit po ng ating rope. Ito po si force. And ito po ang ating pulley. So, masasabi po natin na in this figure, ito po yung nagpapakita ng fixed. Fixed po yung ating pulley. Ibig sabihin, hindi po siya gumagalaw. And since hindi po siya gumagalaw with the weight, ibig sabihin yung force daw po is equal to the weight. Weight is equals to force. So, in short terms po, ito pong force natin dito is also equals to 10 kg. Paano po yung figure B? Yung figure B naman po, kung makikita nyo, ito po si ating pulley. Ito po si ating weight. At ito si ating force. So, kung makikita nyo po, ano po is magkasama po si ating pulley at saka si weight. Kaya kung aanuhin po natin siya sa ating definition kanina sa single pulleys, ito po yung matatawag nating moving pulleys. And ano po sabi kanina kapag moving pulleys, ibig sabihin 1/2 of the weight. Ayan. So, ibig sabihin, sa pulley po na to, in this part, yung force lang po na dinadala ng rope po na to, yung rope po na to is 10 divided by 2 or 10 times 1/2 is equals to 5 kilograms. Saan po mapupunta another 5 kilograms? Dito po yun sa kabilang end ng ating
rope. Another 5 kilograms. So, ayan lang naman po ang pagkakaiba ni fixed pulley at saka ni moving single pulley. Kaya sabi nga po ito, which weight requires the least force to move? It is letter B. Kasi nga naman, 5 kilograms is less than 10 kilograms. So, sana po na-gets po yun. Let's proceed po to another example. Ayan, approximately how much force is needed to lift the weight? So, kung kanina puro tayo single pulleys, ito naman po. Actually, this is not a double, but a multiple pulleys po. Pero, try to answer this pa rin po. Approximately daw po, how much force? Ito po yung tinutukoy. Force is needed to lift the weight. And this is the weight. So, ano po nating choices? 30 pounds, 36 pounds for letter B, letter C, 45 pounds, and letter D, 60 pounds. I'll give you again 30 seconds to try answering this problem po. Then, if hindi po kayo ng 30 seconds, you may pause this video. Okay, time's up na po. Ang tamang sagot ay 36 pounds or letter B. So, paano po siya naging 36 pounds? So, mapapansin nyo po, ang ating pong weight ay primarily sinusupport po ng dalawang pulley. Ito po yung weight natin, ha? Tapos ito po yung force na kailangan natin. Pero kung makikita nyo po, bukod po dun sa dalawa, sinusuportahan din po ito ng 3 pang pulley. Pero actually, hindi naman po siya sa number of pulley. Ang titignan po natin is kung gaano karaming ropes po ang may dala-dala ng ating weight. And if makikita po natin kung bibilangin natin, this is 1, 2, 3, 4, and 5. So, ibig sabihin, kapag hinati po natin yung ating pulley ng paganyan, tapos binilang po natin 1, 2, 3, 4, 5, malaman po natin na i-divide lang natin by 5 yung ating weight po. Kaya ibig sabihin, 180, wait lang po, hanapin po natin ulit ng ating, ayan, 180 divided by 5 is equals to 36 pounds. So, ayun lang po. Ganun lang po siya kadali. Nakadepende dun sa number of string. So, ayun po sa pulley. Ang kailangan lang po natin i-consider kung sa single pulley, kung fixed po ba siya or moving. Then, kapag mga multiple pulleys po, kapag hinati po natin siya, ilan po yung matatamaan, which in this case, 5 po. So, ayan. Next lesson po tayo. Next simple machine po is gear. Pag sabihin po natin gear, ay bumalik. Gear po, a gear is a toothed wheel. Sabihin, kung yung pulley po kanina, straight or smooth circle, ang gear naman po ay may ngipin daw po. Ibig sabihin, parang may ganyan-ganyan. Ayan. Ganyan daw po. Ayan, may mga ngipin. Or cylinder that meshes with another tooth, pwede pong another tooth, to a component to transmit motion or to change speed or direction. Transmit motion at saka change speed or direction. So, yan po yung mga clue ko. Tooth wheel, transmit motion or to change speed or direction. So, meron po tayong dalawang klase ng gears. Ito po yung gears connected by chain or belt at saka mesh gears. So, ayan na po nasabi kanina. Mesh. So, ano po pagkakaiba ng chain or belt sa mesh gears? Pag sabi po natin connected by chain or belt, sabihin nga po, meron po tayong belt na kasama. Two gears may be connected by touching each other directly or by means of a chain or a belt. Nawawala po yung aking, ayan, means of a chain or
belt. If gears are connected by chain or belt, then they moved in the same direction. No, ayan po ha, tatandaan, pag connected daw po ang ating gears by chain or belt, lagi po natin tatandaan na they moved in the same direction. Pero kapag mesh gears, ibig sabihin wala pong belt, walang chain, ang nag-touch po sa mga gears natin ay another gear. So if the gears are touching or meshed nga po, then adjacent gears move in opposite direction. So ano naman po ang tatandaan? Connected by chain or belt, they move in the same direction. Meshed gears, adjacent gears move in opposite direction. So ano po bang itsura nila? Ay, wala silang itsura. So let's proceed to the first example po. Ayan, if gear X turns clockwise at a constant speed of 10 RPM, ang RPM po ay revolutions per minute, how does gear Y turn? So, ito po yung tinutukoy na gear X at ito yung tinutukoy na gear Y. So, wala po tayong formula dito kasi i-analyze lang po natin kung paano po gumagalaw, anong direction ni gear X at saka ni gear Y. So, ano po ang ating choices? Letter A, counterclockwise 10 revolutions per minute or RPM. Letter B, clockwise 10 RPM. Letter C, counterclockwise 20 RPM. And letter D, clockwise 20 RPM. Dapat nandito po yung... Ayan, tapos wala yan dito. Ayan. So, I'll give you 30 seconds po ulit to try answering these questions. And if hindi po kaya or hindi sapat ang 30 seconds, you may pause the video. Okay, time's up na po. Ang tamang sagot ay letter D. So, bakit po siya letter D? Ayan, kung mapapansin niyo po, ang ating figure po ay isang mesh gears. Sabihin, wala pong belt, wala pong chains. Ang kadikit po ng ating gears ay kapwa gears. So, sabi po dito, if gear X turn clockwise, ayan, clockwise at a speed of 10 RPM, ano daw po ang magiging direction at RPM ni gear Y? So, kung ito po ay clockwise, most probably yung kanyang katabi ay counterclockwise. If ito po ay counterclockwise, most probably ito po ay clockwise. Then, so on, counterclockwise and clockwise. So, at the end po sa ating gear Y, masabi po natin clockwise po siya. But, kung makikita niyo, dalawa po ang ating options sa may clockwise. Sa letter B at saka sa letter D. So, bakit po naging 20 RPM yung sagot? Kung mapapansin niyo po, may different sizes po tayo. Si gear X po is much more bigger than the other gears. Ayan po, mas malaki po si gear X kaysa dun dito sa apat na gears natin. And, di ba po, sabi kanina, pag sinabing RPM, revolutions per minute. Kung ilan daw po yung ikot na nagagawa per isang minuto. And in this case, since mas malaki ito, ibig sabihin po, mas maliit yung revolutions po niya per minute. Kasi nga po, mas malaki yung distance covered by this gear. Samantalang yung mga maliliit na gears po na to, like yung si gear Y, since mas maliit po yung distance or circumference ng bilog, ibig sabihin, mas malaki po yung nagagawa niyang revolutions or mas marami yung nagagawa niyang ikot sa loob ng isang minuto. In this case, hindi na po natin kailangang isipin pa. Pwede po nating i-say based on the options that yung bilis po nito is dumoble kasi nga po lumiit. Kaya ang tamang sagot po ay letter
D. So, ibig sabihin, hindi lang daw po yung type of gears yung naiiba, pati daw po yung ikot, depending on their sizes. Ayan. So, next question po, tingnan naman po natin to. If drive wheel X rotate clockwise at a speed of 10 RPM, how does the wheel Y turn? O, ayan, same type of question. Ang ating pong options, letter A, counterclockwise faster. Letter B, clockwise faster. Letter C, counterclockwise slower. At letter D, clockwise slower. Ayan. I'll give you 30 seconds again po to try solving this question. Okay, time's up na po. Ang tamang sagot ay letter B, clockwise slow. So kung kanina po tayo po ay may mesh gears, nabalik na naman. Tayo po ay may mesh gears. Dito po, meron po tayong chain. Connected. Bakit hindi lumalabas? Wait lang po. Hindi lumalabas yung pen. Ayan. Meron tayong chain or belt na tinatawag. Ano po ang ating rule kapag chain or belt? Ito po ay moving in the same direction. So, if moving in the same direction po, sabi dito, drive wheel X rotate clockwise. So, ibig sabihin, ang clockwise po natin ay pag ganito. So, most probably, ito din po ay pa ganito. Magpapait lang po ako ng kulay. Yan. If yan po ay pa ganyan, nausog na naman. Ayan. If counterclockwise po yung ating unang chain of belt, most probably, hindi po ito ay gaganyan. So, ibig sabihin, same pa din po yan ng ikot. Magiging pa ganito. Tapos, ikot yan, still to ay pa ganito. And since ganyan pa rin po ang ikot, baguhin lang po natin yung kulay para hindi po kayo malito. Ayan. Itong chain or belt 3, paganto pa din ang ikot. Ayan. Clockwise pa din. And pa-clockwise pa din. So, ibig sabihin, hindi daw po nagbago yung rotation nito throughout its journey. Kaya lang po ang sabi dito, at a speed of 10 RPM, wala namang numerical value. Pero, na-replace po siya ng adjectives which is it faster or slower? Magkaiba naman po kanina. Kung kanina, from bigger to smaller. Ito naman, from smaller to bigger. So, ibig sabihin, sabi ko nga po kanina, nakadepende yung laki ng size kung ilang beses po siya magkakaroon ng isang ikot or maraming ikot sa isang minuto. And in this case, since lumaki po ang kanyang size, ibig sabihin, bumagal. Kaya ang tamang sagot po ay clockwise, slower. So, di ba po, apakadali lang. Kailangan lang po natin tandaan yung dalawa, which is it a chain or belt situation or a mesh situation? Pag chain or belt, same direction. Ang ating gears na magkakadikit ng belt or chain. Pag mesh, ibig sabihin, yung mga adjacent gears ay nag-rotate up in opposite directions. Pero kapag second yan is yung about sizes. Nakadepende po sa sizes kung bibilis or babago yung takbo ng isang gear. So, ayan po. Next po. Tools na po natin. Tools po, marami rin po kasing mga tanong sa mechanical technical regarding tools. So, hindi lang po ito yung tools. So, I suggest po familiarize yourself with some common tools po sa construction industry, sa electrical industry, ayan. Kasi madalas po, ayan po yung mga tanong, pati sa mechanical industry. Ano lang naman, hindi nyo kailangan i-memorize lahat. Siguro, you can
read some of the tools, familiarize the tools para kapag nakita nyo sila, at least, alam nyo yung sagot. Or maalala nyo yung sagot. So, para ito po yung mga pinaka-common. Ito yung tools, which is, first is hammer. Hammer po una. Ayan, ito po yung tinatawag nating claw hammer. Pag sinabi po natin claw hammer, primarily used in carpentry for driving nail. So, ito daw po yung madalas ginagamit natin kapag nagpupukpok tayo ng pako. Yan claw hammer po palang tawag dyan. So, feeling ko ito naman po yung pinaka-common na itsura. Next po, number 2, which is yung tinatawag nating mallet hammer. So, mallet hammer po made of softer materials like rubber or wood and used to hit something gently. Ibig sabihin, ito daw po, itong type na to or yung ulo niya, ang madalas ay ginagamit lang natin siya pag may pinupukpok tayo na medyo kailangan gently pinupukpok. So, ayan. Next po is number 3, or sledgehammer. Heavy-duty hammer used for breaking concrete. So, kung yung una for driving nails, pangalawa for hitting gently or something gently, itong pangatlo, pag nakita nyo na po itong ulong to, ibig sabihin, it is primarily used for breaking concrete. Ayan, breaking concrete. And lastly po, kapag nakita nyo po ito, yung parang tao na type, na nakadikit yung dalawang pa. Ang tawag po yan ay ball peen hammer. Primarily used naman po siya sa metal works. Ayan claw. Number 1, claw. Number 2, mallet. Number 3, sledge. At number 4, ball peen. Tatandaan na po natin yan. Example lang, tingnan natin kung natandaan nyo po talaga which is more suitable for breaking up the concretes. Is it 1? Is it 2? Is it 3? Or is it 4? You have 30 seconds po to answer the question. Ay, sumobra naman po tayo. Sorry po, napipindot bigla-bigla. Okay, time's up na po. Ang tamang sagot ay letter C. C. Kung ang atin pong matatandaan, ito po ay C, sledgehammer. Ayan wag po natin kakalimutan. Si sledgehammer ay primarily for breaking concretes. Ano po yung si number 1? Para lang ma-refresh natin. Si number 1, siya ang tatawag nating claw hammer. Siya po yung pinampupukpok natin sa ating mga pako. Next po, number 2 ay si mallet. Siya po ang ginagamit natin kapag may pupukpukin po tayo. Tapos kailangan mas gentle imbes dun sa pako. Then kapag nakita niyo parang mukhang taong ulong to, ito po ang tatawag na ball peen. So madalas ginagamit po siya sa ating mga metal works. Diba? Ayan. So sana po matandaan po natin itong apat na to. The next po, ayan, ito din po another type of common tool. Hindi siya kasama sa hammers ko. Pero feeling ko alam niyo naman to. So para saan daw po itong tool na to? Ayan, itong nakikita niyo sa gilid. Is it to carve wood? Is it to drive nails? Is it to tighten bolts? At saka, is it to weld metal? So, you have 30 seconds ulit to think answering the question.
time's up na po. Ang tamang sagot ay A, to carve wood. So, kung mapapansin nyo po or matatandaan nyo, ito pong tool na to, tinatawag na chisel. Ayan po. Ayan, ha? Kung ako po sa inyo, if may toolbox po ang ating mga tatay, try to, be curious kung ano yung mga laman ng toolbox nyo. Kasi baka malay nyo, yung iba doon o yung ilan sa mga tools ng mga tatay natin is makikita natin sa exam natin. So, ayan. Bukod dito, may iba pang types ng tools. Ayan. Una po ay si, dito po ha. Number 1. Ito, number 1, digital multimeter. Ayan. Measuring and fault detection in electrical circuit. So, ibig sabihin, ito po ang pangunahing ginagamit ng ating mga electricians para makita daw po, ma-measure at ma-detect kung may mga faulty wires po sa ating electrical circuit. Ibig sabihin, may mga hindi gumagana or may hindi nadadagyan ng kuryente. Ang tawag po dyan ay digital multimeter. Number 2 po, ito po, medyo familiar na din po sa atin to. Ito po ang tinatawag na metal saw. Pag sabi natin metal saw, it is a tool used for cutting metals. Ayan po. Number 3, ito po yung tanong kanina, wood chisel, used for cutting edge, for carving, or cutting. So, ayan na. Pag nakita nyo po yung wood chisel, sabihin, ito daw po yung ginagamit para makapag-ukit tayo sa ating mga kahoy. Ayan na. 1, 2, 3. Next po tayo. Next is number 4. O, para saan daw po itong number 4? O, kung meron po tayong wood chisel, syempre meron po tayong concrete chisel. So, ito naman po ang ginagamit for cutting bricks and cement block. So, tandaan nyo po yung iba ng mga figure po natin na ito po yung itsura ng wood at ito po yung itsura ng concrete chisel. So, ayan. Next po, sumobra na naman tayo. Next po is yung number 5. So, ito po, madali lang din. Ito po tinitingnan nating hand plane. So, ito po yung gagamit natin kung gusto natin maging smooth yung surface ng ating mga kahoy. Hand plane. Next po is glass cutter. O, meron tayo kaninang metal saw. Sabihin, pang-break or pang-cut ng ating mga metals. Pero syempre, meron din tayong pang-cut ng ating mga glass. Ito po yun. Ito ang itsura. Ito. Glass cutter po. Tool for cutting glass. Next po, wood saw. Ayan, syempre, kung may metal, ito yung metal. Meron tayong glass. Syempre, meron din po tayong pang-wood. So, wood saw, tool for cutting woods. Ayan. Next po. Next po is yung number 8, soldering station. So, soldering station po provides precise temperature control for soldering delicate electronic parts. So, ibig sabihin, yung soldering station po ginagamit din ng ating mga electrician. So, para daw po magkapag-provide ng or makontrol yung temperature kapag sinosolder po natin yung mga delicate electronic parts natin. Then lastly, syempre kung meron po tayong station, meron din po tayong parang gun, soldering gun. So, ayan po, uses soft metals to join materials together. So, ito daw po yung ginagamit natin para mapagdikit-dikit yung mga materials together. At gumagamit daw po sila ng mga soft metal. So, di ba po madali lang tandaan? Una po, digital multimeter, metal saw, wood chisel, concrete chisel. Next po is hand plane, pang smooth ng wood surfaces, glass cutter, wood saw, and ito pong 8 is soldering station at saka soldering gun. So, if naalala nyo po yung SRAM na to, let's try to answer this question po. Which tool or combination of tools would be most useful for repairing a broken radio? So, ano daw po yung pwede nating tools na gamitin para daw po makakapag-repair ng radio?
Is it letter A, number 1 and 8, letter B, number 3, 5, 7, letter C, number 8, or letter D, number 3 and 6? So, you have 30 seconds po para pag-isipan ng sagot. Okay po, time's up. Ang tamang sagot po ay letter A, 1 and 8. Ibig sabihin, ito pong ating digital multimeter at saka soldering station. Ma'am, bakit hindi po kasama si 9? Actually, wala. Dapat kasama naman talaga siya kasi magka-partner po si soldering iron at si soldering gun. Pero, syempre, hindi natin i-questionin ang ating choices. Kung ano lang po yung nasa choices, ayun lang po yung susundin natin. Kasi, ayun lang naman po yung, yes po, makakapagreklamo po tayo, pero syempre, para mag-retain yung sagot natin, kailangan pa natin magsagot kasi. So, kahit wala po si 9 and si number 8 lang naman po yung, letter A lang naman po yung most plausible answer. So, isagot na natin yun. Kulang man or, kulang man siya ng number. So, ayan po. Next po, next topic na tayo. Tapos na po tayo sa simple machines. Let's proceed to other subtopics. Actually, pinagsama-sama ko na silang lahat. Motion, energy, fluid mechanics, at saka electricity. Actually, hindi pa po ito yon kasi minsan may mga random questions sila. So, I guess the most safest tactic po natin dito is to familiarize your physics subject. Kasi kung makikita nyo po, yung mga topics po na nakikita nyo is under physics rin naman po. Pero, taliwas sa physics na kung saan nagsisolve po kayo, dito po, pure situation. So, walang masyadong need ng rigorous problem solve. So, ayun po, kailangan nyo na po intindihin yung situation ng problem. Tapos, minsan, yung sagot din po is nandun na sa tanong. So, let's proceed na po. Spring. So, a spring is a piece of wire or metal that can be extended. Piece of wire that can be extended or compressed by an external force, but which then returns to its original strength when that force is no longer applied to. So, feeling ka mo po self-explanatory na yung meaning ng spring. Basta po yung spring, piece of wire daw po siya na pwede pong mabanat or kaya makompress. Depende po dun sa force na i-apply natin. Pero, while nilet go po natin yung force, babalik at babalik sa original position yung ating spring. Ito po ang ating diagram. Kapag no force applied, kung makikita nyo po, stay still lang ang ating spring. Pero kapag naglagay po tayo ng force, which is tension, po tayong tension, ibig sabihin, binanat natin. Makikita nyo po, lumaki yung distance ng spring. Ibig sabihin, nag-increase ang kanyang distance. Pero kapag naglagay po tayo, or siniksik naman natin siya, tinatawag natin compression, makikita nyo po, from its original state, mas lumiit ang kanyang distance. So, ayan po ha. Ayan lang naman po ang titingnan natin. Sa spring, either no force applied po siya, ibig sabihin, original po yung distance natin. Pag nilagyan po na siya ng tension, binanat natin siya, most likely yung distance po ay mag-i-increase. Pero kapag hindi po natin siya binanat at siniksik po natin siya, parang kinompress. Instead po na nag-increase yung distance, dito po ay mag-decrease. So, ayan na naman po ang dapat tandaan sa spring. Next po, ang springs po natin ay dalawa. Spring in series at saka springs in parallel. When springs are arranged in series, each spring is subjected to the force applied. So, ibig sabihin, same force lang daw po ang na-experience nung
spring po in series. Pero when the springs are arranged in parallel, the force is divided equally between the springs. Ibig sabihin, pag sa parallel po, yung force po natin is nahati na depending sa ilang strings po ang nakastack in columns. So, ano po ba yung itsura ng spring in series? Ayan po. Sabihin, magkakadikit po ang ating springs. Ito naman po yung itsura ng springs in parallel. Ibig sabihin, magkapatong po yung ating dalawang spring. Pero pwede po yung madagdagan ha. Pwede po yung maging 3 na spring na magkakapatong or 4. And that the same goes sa spring. Pwede pong 4 po ang magkakatabi. Pero sa spring in series po, kung ano po yung in-apply na force, para-paras lang po sila ng force sa bawat spring. Ayan. Pero in this case, kapag ganito po, nahati yung force into the number of springs po natin. So, ayun lang naman ang dapat tanda. Let's proceed po to the example. Example po, a force of 5 kilograms compresses the springs in series by 10 centimeters. So, ibig sabihin, magkakompress daw po, yung force po natin na 5 kilograms, kinocompress daw po yung ating springs by 10 centimeters. So, kung ilalagay po natin yan dito, 10, ito daw po ay 10 centimeters. What will be the total distance that are the springs in parallel are compressed? So, ilan daw po ang total distance kapag naging parallel yung springs po natin? Options po, letter A, it will remain as 10 centimeters. Letter B, 2.5 centimeters. At letter C, 5 centimeters. And letter D, 7.5 centimeters. So, tandaan nyo lang po yung mga definitions kanina para ma-help po kayong ma-solve tong problem na to. I will give you 30 seconds po ulit to answer this problem. Okay po, time's up. Ang tamang sagot po ay letter B. So, bakit po naging letter B ang sagot? Sabi nga po sa ating definition kanina, pag same daw po ang ating, kapag in series daw po, same din po ang force. Pero kapag parallel, yung force daw po ay nadidivide. So, in this case po, parang ganun din po sa kanilang distance. So, kung sa series po, isang buong 10 centimeters po yan. Hindi naman po makita yung ating, ayan. Kung sa series po, isang buong 10 centimeters. Tapos, ang force po natin ay 5 kilograms. Dito daw po, ano daw po yung ating distance. So, let it be x. And kung ang force po ay mahati into the 4, kasi bakit po 4? Dahil, 4 po yung ating spring. Ayan. Ibig sabihin, yung original distance din po sa ating original series ng springs ay mahahati into 4 po. So, 10 divided by 4, hindi ko na po yan ika-calculator, would be 2.5 centimeters. So, ayan na po. Di ba po, apakasimple lang po. No? Same, lang po yan, same principle sa force at saka po sa distance. So, ayan lang po. Next po is friction. Friction po, madami po tayong kasi ng friction, kinetic friction at saka static friction. Pero wag po kayo mag-alala dahil we'll focus on the static friction. Static friction po prevents objects from starting to move. Ibig sabihin, piniprevent daw po yung object natin na gumalaw. Starting to move. Acting on stationary surfaces,
while kinetic friction opposes the motion of objects already slide. So, kung si static po, pinipigilan daw po na gumalaw yung object. Ito naman po, parang pinipigilan pa rin naman, pero hindi na siya masyadong napipigilan. Onti na lang. Parang napipigilan pa unti-unti na gumalaw. Ayan. The key difference is motion, which static friction typically having a higher maximum force and coefficient. Okay. Ang ibig sabihin lang po niyan is si Fs max or si maximum force is equals to mu s. Ang mu s po ay ating static friction times n or the normal force, making it harder to get something moving than to keep it moving. So, ibig sabihin, ito daw po is, ang pinaka-main goal nga po ng static friction ay para pigilan gumalaw ang isang object. So, ayan. Ulitin ko lang po wala naman po masyadong tanong sa kinetic friction. Magpo-focus po tayo sa static friction. Pero ayan po yung difference. Kung makikita nyo po, ito po, pinipigilan. Tapos ito po, yes, may konting pigil, pero syempre, gumagalaw pa rin yung object. So, ayan. Ayan. Try to answer this problem po. A crate is sitting in the center. If off, dapat po yan. Mali. Ano yung grammar? A crate is sitting in the center of a flatbed truck. As the truck accelerates to the east, the crate moves with it. O, yan na, tatandaan mo natin. As the truck accelerates to the east, the crate moves with it. Not sliding on the bed of the truck. In what direction is the force? Force po exerted by the bed of the truck on the crate. Ano daw pong direction ng ating force? Una po, is it sideways? Letter B to the east? Letter C to the west? Or letter D, there is no friction force because the crate isn't sliding. So, I will give you 30 seconds po para i-try i-solve yung problem. Okay po, time's up. Ang tamang sagot po ay letter B, to the east. O bakit po to the east? Actually, nasa problem na po yung parang visuals po natin. So sabi po dito, a crate is sitting in the center of a flatbed truck. Simple po natin, ito po yung flatbed ng truck. Tapos, ito daw po yung crate. Yung crate po is parang box po yan, wooden box. Ay nagsisenter daw po siya or nakaupo sa center ng ating flatbed truck. Alam naman po natin na kapag ganito, may weight po yan, yung ating crate. Tapos, meron po siyang normal force. Balancing forces lang po. Then, ito daw po yung ating truck. Yan, drawing ko lang po yung ating truck. Imagine po natin ganyan ang ating truck. Ayan. So, sabi po dito, as the truck accelerates to the east, so nag-accelerate daw po yung ating truck sa east. So, ayan. The crate moves with it, not sliding on the bed. Ibig sabihin, sumabay daw po yung ating wala na naman po ang aking pasensya na po. Ayan. Sumabay daw po si ating crate doon sa truck. So, ibig sabihin yung force exerted po niya is this one also. Pero, hindi daw po siya gumalaw. So, ibig sabihin, kaya hindi daw po gumalaw yung ating crate because it has friction. Ayan na, meron tayong F. And since may friction tayo, ibig sabihin, napigilan niya daw po yung crate natin from moving. Ang tanong po dito, yung direction of the force exerted by the bed of the truck on the crate. Eh kung makikita nyo po, since andyan na po yan, ibig sabihin to the east po ang ating
force. Ayan. Kasi ayan po yan. Okay po? So, ayan po ang ating sagot. Kaya lang naman po yung mga tanong when it comes to friction. So, ayan po. Next po, thermal conductivity. Actually po, may mga gantong tanong lang din po. May mga binibigay na clue naman po sila. If ever. Pero mas okay po kung i-familiarize po natin yung ating mga sarili kung ano po yung mga thermal conductivity ng mga common materials. Pero before that, alamin po muna natin kung ano ibig sabihin ng thermal conductivity. Pag sabi po natin thermal conductivity, ibig sabihin daw po, ito daw po yung ability to transfer or conduct heat. So, ibig sabihin, ito daw po yung kakayahan ng isang material na mag-transfer or mag-absorb ng heat. So, materials with high thermal conductivity are good conductors. Ibig sabihin, kaya daw po nilang maka-absorb ng heat. So, sila po ang madalas nakaka-absorb ng heat. Ayan. Metals are good conductors. While materials with low thermal conductivity like wood or foam are good insulators. So, sila naman po yung madalas kaya pong mag-transfer ng heat. Ayan po. Low conductivity, thermal conductivity, good insulators. High conductivity or high thermal conductivity are good conductors. So, ayan po. Ano po yung mga materials natin with high conductivity or high thermal conductivity? So, ito po sila. Ito po yan. Si aluminum, siya po pinakamataas. Si brass, si copper. Actually, hindi po pala si aluminum pinakamataas. Pasensya na po, hindi po pala sila nakaranking. Si copper po palang mataas with 385.0. Then, si lead, si silver, si steel, si mercury, si iron. Oh, pasensya na po, nagkamali. Hindi nga po pala sila ranking. Ayan, based on my observation po, si silver po ang pinakamataas. This is the first place. Si copper po ang second natin with 385. And then si aluminum po ang ating third. Ayan po tapos si brass po ang ating fourth. So kung mag-memorize po kayo, etong apat lang na to. Si silver, si copper, si aluminum, at saka si brass. Then the rest of the metals, materials po ay matataas rin naman. Pero hindi po sila kasing taas itong apat. Then kung mapapansin nyo po ang ating low thermal conductivity ay syempre mga gases po natin at saka yung mga lane materials. Ito na po yung mga wood or foam materials. Ano-ano po sila? Brick, isolated brick, concrete, cork. Yung cork po, madalas, alam niyo po yung itsura nung parang mga cork na nasa loob ng wine bottles? Ayan, ganyan po yung kanilang itsura. Glass po, rock, tsaka styrofoam. Sa mga gas naman po na may mga thermal conductivity, air, argon, helium, hydrogen, at tsaka oxygen. So, ayan lang naman po ang ating kailangang tanda. So, for me po, kabisaduhin. Hindi naman po pala kabisaduhin. Familiarize yourself kung sino po yung mga pinakamatataas and kung sino yung mga pinakamabababa. So, try to answer this po. Different types of blocks are subjected to burning woods po. If the same amount of heat from the burning wood is absorbed by the rectangular block at a given short time interval, which block has the hottest top surface, provided that all the blocks of the same length, width, and thickness. So, ayan sino daw po ang pinaka may hottest top surface? Is it A, copper, B, aluminum, C, steel, or D, brick? I will give you again 30 seconds po to try answering these questions.
Okay po, time's up po. Ang tamang sagot ay copper. Bakit po copper? Kung maalala nyo po kanina, copper is the second material po na may highest thermal conductivity. So, ibig sabihin, siya po yung madalas mabilis makapag-absorb ng init po natin. Kaya siya din po may pinaka-hottest top surface. Tapos po, ililinaw ko lang po, i-clarify yung conductor versus inductors. Pag sinabi po natin conductor, pasensya na po, dadagdagan lang po natin ang inyong kaalaman. Ang conductor po, ibig sabihin, mas may kakayahan po siya na makapag-transfer ng energy. Bakit po? Kasi po, sila po yung parang mas nagiging freely po yung pag-move ng electrons. Kaya ayan. May kaya mag-transfer ng energy. Kaya nga po, di ba, kapag sa mga wires natin, it composed of metals. Kasi nga po, yung metals po natin, mas mabilis po silang daluyan ng energy. Makapag-transfer or nakakapag-move freely yung ating mga electrons sa mga metals. Pag sabi naman po natin inductor, syempre po, sila yung parang mahirap ma-transfer ng energy. Kasi nga po, hindi makadaloy ng maayos yung mga electrons natin. So, ayun po yung pagkakaiba ng conductor sa inductor. Ayun po ha. Pasensya na po ulit sa confusion. Pero ayun po yung meaning ng conductor at saka inductor. Next po is fluid mechanics. So, ito po, actually, parang medyo college na po yung atake na ito, yung fluid mechanics. Pero, nagiging medyo common na po kasi siya kasi parang medyo kailangan lang po natin ng konting kaalaman when it comes to how fluids flow. So, idadagdag na lang din po natin ito. So, ito po yung mga common na kailangan i-take note when it comes to fluid mechanics. Una po, fluid pressure increases with depth and height of the water source. Ibig sabihin, nag-i-increase daw po yung nag-i-increase daw po yung pressure ng fluid natin kapag mas lumalalim or mas mataas daw po yung height from the water source. So, ayan po yung tatandaan. Next po, higher water level or greater head produces greater pressure at the outlet. So, yun nga po. Ibig sabihin, kapag mas malaki po yung height po from the water source, ayan lang po ibig sabihin, high water level. Sabihin, kung ito po yung ating water source, tapos po, ito po yung container. Tapos po, may butas po sa ating container. Ito po yung parang pinaka-water surface. So, kapag mas malaki daw po yung height natin dito, ibig sabihin, yung pressure daw po, pag lumabas yung tubig dito ay mataas din. High pressure up. Ayan po ha. So, ano po sila? Proportional. High water height. Ayan. Next po, greater pressure results in higher exit speed of the fluid. Siyempre, ibig sabihin, kapag mas malakas po yung pressure ng tubig sa ating outlet, ibig sabihin, mas mabilis din daw po yung speed ng pagtanggal or pag-alis ng ating fluid. Ay, galaw na naman. Next po, tank capacity or the amount of water does not increase pressure if height is unchanged. Basta siya na po medyo po ulit tayo, pero kailangan po kasi nating mag-grasp yung parang relationship po nung source ng water, nung height po or nung depth from the source of the water, tapos yung pressure. Kasi sa kanila naman po yun parang iikot. So, dito po yung tank capacity po natin, hindi po mag-increase yung pressure niya. Tumaba man yan, lumiit man yan, lumipis man yan, kung hindi daw po magbabago yung height ng tank natin. So, ibig sabihin, nakadepende po solely yung pressure sa ating height. Ayan. Next po.
Next po is pipe diameter, a flex flow rate, not the pressure created by the source. So, ibig sabihin, yung laki daw po ng diameter ng pipe, paano daw po yan? Kung ito po yan, palitan ko lang yung kulay. So, kung ito po kasi yung pipe diameter. Yan, ito yung pipe. Kapag ito daw po, lakihan natin, ganyan. Ayan po yung diameter. Ito yung diameter, ha? Ayan. Yung pipe diameter daw po, ang naapektuhan daw po is yung flow rate. Ang flow rate po is designated as Q. Ibig sabihin yung bilis ng flow ng tubig, not the pressure created by the source. Kaya nga po kanina sabi dito, greater pressure in a higher exit speed of the fluid. So, ibig sabihin, since mataas nga po yung height, most probably, mataas na po yung pressure nun. Pero, hindi daw po nun naapektuhan yung flow rate. Ang nakaka-apekto daw po sa flow rate ay yung pipe diameter. Ibig sabihin, pag lumaki po yung pipe diameter, or lumiit man, tsaka daw po maapektuhan yung ating daloy ng tubig. Next po, pumps increase fluid pressure directly, increasing exit speed. Pag sinabi po kasi nating pumps, ibig sabihin parang humihigop ng tubig. So, once humigop po siya ng tubig, most probably po, mas tataas yung pressure po ng ating fluid. At once tumaas yung pressure ng ating fluid, ibig sabihin, mas mataas or tataas din po yung exit speed natin. So, next po is gravity-driven water systems depends on elevation, not container size. So, this is parang katulad lang nitong tank capacity. Mga driven water system, gravity-driven water systems. So, ibig sabihin, nakadepende daw po sila sa taas, elevations. So, kung makikita po natin, ito po yun. Parang kung ito po yung ating ground, so, nakadepende daw po yun sa elevation or height, not the container size. Next po, low pressure causes weak Low pressure causes weak flow, especially on higher flow. So, ibig sabihin daw po, since mataas daw po, ayan sabi dito, nawawala po yung, ayan, sabi po dito, low pressure causes weak flow, especially on higher floors, ayan. Kaya nga po, tayo may mga tatawag na risers or kaya pumps. Kasi nga po kapag hamang mas tumataas po yung ating floors, ibig sabihin mas bumaba po ang ating pressure. Kaya mas humihina po yung tubig. Di ba nga po kapag sa mga bahay-bahay natin, lalo na kapag Sunday, Saturday, weekends, tapos gumagamit po tayo ng tubig from the tubig sa second floor. Pero yung tubig po is nagmumula po, di ba, sa first floor. So, ibig sabihin, kaya po sila nahihirapan umakyat sa ating second floor nga. Kasi nga po, may nakadepende din po yung elevations or taas po nung higher floors po natin. So, magkaiba po yun pag ang tubig po ay paakyat, doon lang po siya bumababa or nagkakaroon ng weak flow. Pero kapag po ang tubig natin ay palaging pababa, ayan. Siyempre, mas mataas po or mas mabilis po yung kanyang flow. So, ayan na naman po yung pagkakaiba sa fluid mechanics. Example po tayo. So, you are to construct a water tank with horizontal exit pipe at the bottom. You want the water to exit the pipe at high speed when the tank is full. O, ayan po yung tatandaan. Umuusog. Bakit kaya? So, you are, ano po yung kailangan tandaan? May water tank daw po tayo with the horizontal exit pipe sa dulo. Tapos, gusto daw po natin yung water to exit the pipe at a high speed when the tank is full. So, ano daw pong mga tank designs ang kailangan natin i-consider? Is it letter A, letter B, letter C, or letter D? Ayan. So, sa tingin nyo po, anong tamang sagot? I'll give you 30 seconds po to think.
Okay, time's up po. Ang tamang sagot ay letter B. O bakit po letter B? Tignan po natin yung bawat specifications. So sa letter A po, maliit lang po kasi yung tank. Hindi nga po kapag tank capacity mass, gusto po natin na mataas po yung tangke natin. Next po is yung pipe diameter masyado pong malaki. Next, yung letter C po, same scenarios. Even though na maliit po yung diameter niya, mataba po siya, but the height is not giving. Sabihin, masyado pa rin mababa. Di po, mataas po. Medyo mataas siya tingnan. Baka pwede na yan. Kaya lang kasi din po, mataas din po ang ating pipe diameter. Sa letter B po, maliit lang po ating pipe diameter plus, siya po ang pinakamatangkad kung titignan sa lahat. So, even though medyo manipis-nipis siya, pero mas mataas naman siya. So, ibig sabihin, the higher the height, the higher the pressure. So, mas mabilis din po yung exit speed ng ating fluid. Kaya ang tamang sagot lang po ay letter B. Ayan. Next po. Next po, electric charge and current. Ayan. Tatandaan lang po natin itong mahiwagang triangle. Ayan. So, charge and current po, ibig sabihin, a current of 1 ampere is equals to 1 coulomb of charge flowing in seconds. So, ibig sabihin na parang tinutukoy niya lang po yung ating unit. So, ibig sabihin, a 1 current daw po is equals to 1 coulomb C over seconds. 1 charge over 1 second. So, ayan lang po, para malaman natin yung current in ampere. So, magagamit po natin yan sa lahat. Pag I po yung hinanap, equals lang po yan sa Q divided by T. Pag T po ang hanap, Q over I. Pag Q ang hinahanap, I times. So, para po sa akin, skip this po, then memorize this triangle na lang. Para lang hindi natin siya makalimutan. Okay. So, ano po, ito po directly or straightforward ang tanong. Tingnan nyo po. A current of 5 microamperes. Ito po ay microamperes, ha? Baka po nakakalimutan natin, micro po yan. If hindi na po kayo familiar sa metric system, try, try searching na po yan. Pero ang mga common po kasi dyan is, di ba po, either meter. Kung meter po tayo, ha? Next po is decimeter. Natatawag po nating DM. Centimeter, millimeter, tsaka micrometer. Pero mayroon pa po yung iba pa. May mga nanometer pa nga. So, parang ganyan din po yan. Dito, meter. I forget the second part nun. Ang naalala ko na lang is may kilometer. Ayan, ano na lang po ako, paki-correct if mali. Tapos, ang madalas gamit pa is yung giga. Ayan. Na kailangan din po nating tandaan. Ayan. Ito po kasi is 10 raised to 9 if I'm not mistaken. This is 10 raised to 6. This is the normal. Tapos, ito po ay 10 raised to negative 1, 10 raised to negative 2, 10 raised to negative 3, tapos 10 raised to negative 6, at saka 10 raised to negative 9. So, ayun lang naman. Kailangan lang nating alalahanin ulit kasi baka biglang lumabas sila like in this question. So, ayan po. A current of 5 microamperes flows through a wire. How many columns? Sabihin, yung charge daw po yung nahanap natin. How many columns of charge have passed through the wire in 10 seconds? So, ano po yung mga choices? A, 2 times 10 raised to 5 columns. B, 5 times 10 raised to negative 5 columns. C, 15 times 10 raised to negative 5 columns. And D, 50 times 10 raised to negative 5 columns. So, kung naalala nyo po yung triangle kanina, ayan, try to answer it po. Si Q,
si I, at saka si T. Ayan. I'll give you 30 seconds po to try answer this problem. Ayan po, time's up. Ang tamang sagot ay letter B. So, paano po yan naging letter B? So, sa triangle nga po kanina, diba po? Si Q, si I, at saka si T. In our problem, meron na po tayong I. Meron na din po tayong T. So, ano pong kulang natin? Si Q. And in order to solve Q, kailangan lang po natin ay si Q is equals to I times T. And in this case, 5 microamperes. Ang microamperes po natin ay times 10 raised to negative 6 times 10. Bakit 10? 10 seconds. So, kung anuhin po natin yan sa ating calculator, 5 times 10 raised to negative 6 times 10. Ang tamang sagot po ay 5 times 10 raised to negative 5, which is letter B. O, di ba po, napaka-straightforward ng electric current po natin. Kailangan lang natin tandaan itong formula na ito. Okay po. Next, kinematics. So, ayan, medyo familiar din po ito sa mga physics or gamit na gamit po ito sa ating physics. So, sa kinematics po, ano pong kailangan natin tandaan? Yung equations for constant acceleration at saka kinematic equations for projectile motion. So, hindi ko na po babanggitin lahat. For sure, na-encounter nyo na po ito. So, yes po, gamit na gamit din po itong mga questions po natin. Actually, hindi pa po kumpleto yung sa projectile motion kasi di ba po, bukod sa range equation, meron po tayong maximum height, max height, at saka time of flight. Max height, tsaka time of flight, which is ifa-flash ko na lang din dito sa screen. Pero familiarize yourself na po kasi talagang gamit na gamit to. For sure, sa physics problems nyo, gamit na gamit din tong equations ito. So, ito po si max height. Ayan. U squared po is equivalent to the initial velocity squared. Ayan po. So, ibig sabihin, U is equals to initial velocity. So, sa max height po, ibig sabihin, initial velocity squared times sin theta squared over 2g. Then, sa time of flight po natin, 2 times initial velocity times sin theta over g. Tapos, may tinatawag din po tayong equation of trajectory. Ito yung madalas din kinakabisado. Yung y is equals to x tangent theta minus gx squared. Oops, nahirapan na po akong isulat. Over 2 initial velocity squared cosine squared theta. Yan. Gamit na gamit din po ito kapag hinahanap natin yung distance. Tapos, may angle yung ating bato, katulad nito. So, ayan lang naman. Di ba po? Kailangan lang natin i-familiarize ang ating mga sarili. Pero sa mga gantong questions naman sa mechanical reasoning, hindi naman po kailangan mag-solve. Yun nga lang po, kailangan yung alalahanin yung principles behind this equation.
principles po. Bakit po? O, katulad na ito. In a projectile motion for a given initial velocity v po, an angle theta which is less than 60. Yan, less than 60 daw po. Determine the projectile that will reach the farthest. So, ayun daw po ang makakapag-produce ng mas mahabang horizontal distance. Is it the projectile W, letter A, letter B, projectile X, letter C, projectile Y, or letter D, projectile X and Y? I will give you 30 seconds po ulit to think about the answer. Okay po, time's up. Ang tamang sagot ay si letter B. O, bakit po letter B? Kung mapapansin nyo po kay projectile W, kung ano po yung binigay na elements, ayun ang din po yung ginamit. Yung theta na less than 60, at saka yung ating initial velocity. So, for sure, magkakaproduce siya ng horizontal distance. Pero ang tanong kasi dito, yung who will reach the farthest. So, pwede po muna natin siyang iset aside. Next po, sa letter or sa projectile Y, bakit hindi po ito yung tamang sagot? Kasi po, sabi po dito, yung theta natin is less than 60. Ito po, dinoble niya pa po yung theta natin. So, ibig sabihin, 2 times yung less than 60 degrees. So, ibig sabihin, mas lalaki. Hindi po lalaki yung distance neto. For sure, mas maliit po yung distance neto compared dito. Ano po yung lalaki sa kanya? Yung time of o yung maximum height. Kasi mas malaki po yung angle na ginamit natin. Dito naman po, sa projectile X, same theta, pero yung velocity, initial velocity ay mas mataas. So, ibig sabihin, mas malakas po yung ating force. So, kung ipag-differentiate po natin yung WX, yung projectile W sa projectile X, ibig sabihin, mas mataas po or mas mahaba, mas malayo yung mapoproduce mo na distance nung dalawa ang value or nag-double yung value ng initial velocity dun sa iisa lang. So, ang tamang sagot lang po talaga is projectile X. Ayun nga po. So, ibig sabihin nga po, hindi po natin kailangan masyadong mag-solve. Kailangan lang po natin alamin, i-refresh ang ating mga sarili when it comes to the principle. So, last na po tayo, is simple circuit diagram. So, ito po, napaka-simple lang din naman po ng mga diagram nila. So, kailangan lang din natin ulit i-refresh yung sarili natin when it comes to ano nga po ba yung ibig sabihin ng simple circuit diagram. So, sa simple circuit diagram, wag po natin kakalimutan na meron po silang power source. Tapos, ito pong block na to, ayan, ibig sabihin, ayan daw po yung path. Ibig sabihin, dyan daw po dumadalo yung kuryente, yung mga wires na. And syempre, meron po tayong tinatawag na load. Sa bawat load, madalas na dyan po yung mga bulbs natin. Ayan. And syempre, if meron pong ganyan, syempre, kailangan po natin ng switch. Kailangan hindi man pwedeng tuloy-tuloy lang ang kuryente sa ating diagram. Dapat may pampatay din tayo at saka may pang buhay. So, series and parallel circuits, sabihin po, meron po tayong dalawang klase ng circuits, isang series at saka isang parallel. Sa series, sobrahan na naman po. Pasensya na po gumagalaw, nagagalaw po ata ang aking ano. Ayan. So, sa series circuit po, ibig sabihin, ito lang po yung mga kailangan nating tandaan. Linear daw po ang pathway. Sabihin, isa lang daw po ang path na tinatahak ng ating bawat loads. Next po, since isa lang po ang tinatahak ng ating kuryente, ibig sabihin, sa bawat loads po natin, nadi-divide yung voltage. Kasi nga po, isa lang po yung linya. Next po, current constant, ibig sabihin,
yung current daw po natin ay same lang po sa bawat loads natin. Less reliable to. Bakit less reliable? Kasi nga po, since iisa lang po yung path natin, so kapag may nasira pong isang load, or may nagka-problema po sa pathway ng isang load, most probably, madadamay po yung ibang loads natin or ibang bulbs natin. So, ano po yung example ng series circuit? Ito yung ating mga holiday lights. Kaya nga po, papansin po natin sa mga dati-dati nating holiday lights, Christmas lights, pag nasira po yung isa, most probably, hindi na po gagana yung buong holiday lights. Pero, unlike po ata ngayon, medyo modern na ang ating mga Christmas lights na kapag may napunding isa, gagana pa yun po yung iba. So, that's much way reliable para sa atin. Next po, parallel circuit, ibig sabihin, may sariling linya po ang ating loads. Kung mapapansin nyo naman po dito, ito po yung linya ng load 1, linya ng load 2, at saka linya ng load 3. Ayan, kaya multiple pathways. Next po, voltage is constant. Bakit po constant ang ating voltage? Kasi nga po, may sarili silang linya. Pero ano po yung nahahati? Ang nahahati po ay yung current. So, ayan. More reliable. It is most commonly found in residential wiring. Siyempre, pag gagawa po tayo ng bahay, mas mabuting may sarili-sariling linya ang ating mga loads. Bakit? Para kung at least masira man po yung isa, gagana pa rin po yung iba. So, to sum it up po, ano po yung pagkakaiba ng series sa parallel? Ayan. Ito po yung itsura ng series. Ito po yung itsura ng parallel. Sa voltage po, ang series po is, pag kukunin po natin yung voltage intake po, sabihin, ipagpa-plus po natin yung voltage ng mga loads po na meron. Pero sa parallel, since may sarili silang path, ibig sabihin, magkakaparehas lang po sila ng voltage. Sa current po, sa series, ayun po yung magkakaparehas since isang pathway lang. Pero sa parallel, since magkakaiba po ng pathway, magkakaiba po sila ng current. So, idadagdag po natin yun para makuha yung total current. I mean, i-add po natin silang mga current. Then, resistance po, same lang po yan pag sa series, dagdag. Sabihin, kailangan po natin isum up para makuha yung total resistance. Samantalang sa parallel, kailangan daw po natin gawin ito. Ayan. Ika na, wala po ang aking, ayan. Kung makikita nyo po, ito po ay ni-reciprocal pa bago po i-add. So, ayan naman po yung pagkakaiba. So, features po, if one components burn, current becomes inactive. Pero sa parallel, if one components burns, currently stops only through that branch, rest part works fine. Bakit nga po? Kasi nga po, sa parallel, magkakaiba yung pathway. So, nadi-divide yung current. Unless sa series na, since isa lang yung pathway, isa lang po yung current. So, hindi nagagana yung the rest of the loads. So, ayun lang po yung pagkakaiba ng series and parallel. Open and closed circuits po. Ano po pagkakaiba ng open and closed circuits? Pag open, ibig sabihin wala pong dumadaloy na kuryente. Bakit po wala pong dumadaloy na kuryente? Kasi nga po, nakabukas po. Ibig sabihin, hindi po magkadikit yung dulo neto dito sa may bilog. Kaya ibig sabihin, hindi po tuloy-tuloy yung dalaw ng kuryente. Kung ito po yung power source natin, ibig sabihin hanggang dito lang po yan. Hindi po yan tuloy-tuloy. So, next po is yung closed circuits po. Dito po, makikita nyo, closed siya. Ibig sabihin, may kuryente po na dumadaloy sa ating pathway. So, yun naman po yung pagkakaiba ng closed at open circuits. So, ano na po tayo? Example. Last example na po tayo. If bulb 1 is removed, how many bulbs will light up when the switch is closed? So, ibig sabihin, kapag tinanggal po natin itong si bulb 1, ilan lang daw po ang iilaw. So, options po natin, letter A, number 1, B, number 2, C, number 3, or D, number 4. I will give you 30 seconds po ulit to think about the answer. Keep in mind po natin yung mga principle na sinabi ko po kanina regarding series and parallel circuits. Okay?
Time's up na po at ang tamang sagot ay letter B. So, bakit po letter B? Sabi ko nga po kanina, isipin po natin yung principles. Isipin po natin yung principles ng series and parallel circle. So, i-determine po ba natin kung yung figure po natin is series or parallel. Pero kung makikita po natin based on this figure, parang combination of both po siya. Bakit? Kung lilinyahan po natin taas path 1, may kita nyo po na sa path na to, dalawang bulb lang po ang tinamaan. So, ayan. So, ibig sabihin, this is our path 1. Pero po, kapag kukulahin ko po ng ibang kulay, ayan, dito naman sa kabila, from here, yan, kung mapapansin natin, may another path. And tinatamaan po ito yung another 2 bulbs. So, ibig sabihin, meron po tayong dalawang path, which is under parallel. Tapos, for each path, may dalawang bulbs. Kaya, parang under series na siya. So, parang combination of both. Ang tanong dito, kapag tinanggal po natin si bulb 1, ilan na lang daw po yung iilaw? In this case, kapag tinanggal po kasi natin to, and since nasa same path po siya ng red line, si bulb 2 rin po ay mamamatay. Bakit? Sa series principle po natin, since iisa lang po yung pathway, yung current po natin, sa bawat bulbs ay iisa. And kapag namatay po yung sa isa, yung current din po ng isa ay magiging inactive. While yung bulb 3 at saka bulb 4, kung makikita natin, nasa iibang path. So, ibig sabihin sila po ay considered as safe. Ibig sabihin po, dalawa lang po silang magkakaroon ng kuryente. Kaya ang tamang sagot po ay letter B. Ayan. So, tapos na po ang ating discussion for today. So, reminders lang po when it comes to mechanical reasoning. Familiarize yourself with the context po sa physics. Kasi even though nagbigay po ako ng formulas kanina, hindi naman po siya purely problem solving. Kung nakita nyo nga po yung mga sample problems ko, as long as you're familiar with the concept, the principles of every physics problem, masasagot nyo yun po yung mga tanong since, ano lang po siya, heavily relied on a situational problem. Katulad po nito. So, ayan. So, ibig sabihin, yung mga tinapik ko po ngayon is parang medyo common na po sa when taking exams. So, ang kailangan nyo na lang po is pag-aralan pa yung hindi ko po natatakal. Baka kasi since even though hindi sila common, ay bigla na lang silang lumabas. So, yun lang naman yung thought. Then, when it comes to simple machines, ayan, syempre may konting problem solving when it comes to levers. Pero the rest, kailangan nyo rin pong i-familiar sa yung mga sarili regarding to the tools. Lalo na when it includes construction, electrical, at saka mechanical. Kasi may mga tanong po for sure na about kung anong klaseng gamit nila, anong tool ang gagamitin dito just to produce this product. So, para lang din po safe. Hindi nyo po kailangang i-memorize. Sabi ko nga po, familiarize yourself. Lalo na sa mga madalas nating nakikita sa pang-araw-araw. Either martilyo man po yan, type ng nails, or kaya yung mga metal. Ayan. So, kailangan lang po nating maging mapagmasid kung ano man po yung mga dagdag na common tools. Then, if may hindi po kayo na-guess or naintindihan, or medyo naguluhan po kayo sa discussion, you can reach me in this Facebook po. Ibibigay ko na lang po since hindi ko po sure if pare-parehas po tayong nasa Google Classroom. Pero if not, you can message me here po. Don't hesitate to ask me further questions para po masolidify po natin yung knowledge nyo when it comes to mechanical reasoning. So, ayan. Thank you so much po. And sana po may natutunan po kayo sa akin mula from verbal listening hanggang mechanical reasoning. And sana po ma-enjoy nyo yung mga set of questions na pinipare ko for your formative test, pre-test, post-test, and mga battery test. So, ayan. Sana makatulong yung mga ibang items to further enhance your skills, logical thinking skills when it comes to this subject po. Ayan, iniwan ko po Russell May Hernandez. And again po, thank you and have a